ICU. Ay, ang bilis naman pala talagang durugin yung Rambo na yan. Mamamatay na ba, Rigor? Mukha. Huwag naman mamatay. Okay lang naman kahit mabaldado. Di ba? Siguro magtatanda na yun. Tita Gob, hindi naman kaya tayo yung matiklog. Jerry! Jerry! Nakaka-insulto yung kanino. Wala ka man tiwala sa akin? Ha? Hindi, Tita Gob. Naninigurado lang. Baka mamaya, ako yung paghinalaan kasi ako yung huling sumugod sa bahay nila eh. Huwag kang mag-alala kasi hindi ka naman sasabi. Walang makakaalam na tayong dumisgrasya kay Raf. Pero kailangan natin kumilos para hindi tayo mapaghinalaan. Rigor, kunin mo yung kotse, handa mo. Meron tayo pupuntahan. Sure. Jerry, panoorin mo yung gagawin ko, ha, Jerry? Yes, Tita Gob. Diyos ko. Huwag niyo naman po sa akin kunin si Rambo. Kung siya talaga yung gustong saktan sa aksidenteng nangyari, huwag niyo pong hayaan na magtagumpay yung taong gustong manakit sa kanya. Mabait po si Rambo. Para gawan siya ng masama. Wala po siyang ibang hinangad kundi makatulong sa barangay namin. Kaya nakikiusap po ako sa inyo. Iligtas niyo po yung anak namin. Ibinigay niyo po siya sa amin noon. Wag naman po, wag naman po. Wag naman po, wag niyong kunin. Wag niyo po siyang kunin. May awa ang Diyos. Nakikinig siya sa atin. Ililigtas niya si Rambo. At mabait tayong tao. Ni minsan wala tayong inagrabyado o sinaktan. Kaya huwag kang mag-alala. Tiwala tayo. Mabubuhay ang anak natin. Sa hirap ng mundo, kahit daling sumuko, hayaan mo silang ika'y kakaiba. May puwang na nalaan sa'yo. Di ba ikaw ang nanay ni Rambo? Opo, Gab. Kamusta ang lagay niya? Nasa ICU pa rin po siya. Alam ninyo, kahit may kasalanan ginawa yung anak ninyo, may simpatya pa rin ako sa kanya. Kaya lahat ng gagastusin ni Rambo sa ospital na ito, kami nang bahala.
talaga po, Gop? Oo naman, may allocation ng opisina na to para sa mga ganitong emergencies. And since constituents ko kayo, syempre, hindi ko kayo pwedeng pabayaan. Sa totoo lang, kahit na kinalaban niya ako sa pagkakapitan, wala na sa akin yun. Ang importante, makatulong kami. Salamat po, Gov. Pero kailangan na po namin magpunta ng ICU para tingnan si Rambo. I won't waste your time. Nasa panalangin ko ang paggaling ni Rambo. Salamat po, Gop. Salamat po. Gregory, Juday, gusto na si Rambo. Nakita ko siya sa ICU. Hindi pa rin po siya nagigising. Kung kinakailangan siyang ilipat ng ospital sa Maynila, ilipat na natin. Huwag niyong intindihin ang gastos. Kita mo na, Jerry? Kahirapan lang ang kahinaan ng mga yan. Tapalan mo lang ng pera, tiklop na. Paano pa nila tayo paghihinalaan kung baon na sila sa utang? Tama ka, Tita Gov. Tama. Pero, curious lang ako, ha? Kamusta na ang lagay ni Rambo? Di kaya mamamatay na? Hmm. Huh? 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 Sir, sabi po kasi ni Gob, siya na raw po bahala sa lahat ng gastos. Nakausap lang po namin siya kanina. Ano? Hindi maniniwala sa babaeng yon. Akala niya maluloko pa niya ako. Ano po ibig niyo sabihin? Wala akong tiwala sa kanya. Maarte lang yun para palabasin na wala siyang kinalaman. Pero ang totoo, siya ang utak sa pagkakadisgrasya ni Rambo. Ano? Hindi. Ano po? Kalaban ko siya sa politika. Kaya gagawin niya ang lahat para mapahamak ang lahat. Politika na naman. Nananahimik na nga po kami. Sinulsulan niyo kasi yung anak namin na sumali dyan sa politika na yan. Kaya tingnan niyo nangyari sa kanya. Kapag napahamak po ulit yung anak namin, kayo na po ang sisisihin ko eh. Judel! Pasensya na po. Judel! Julio, palagyan mo ng security si Rambo dito. Kailangan natin siya protektahan. Baka kung mapano siya. Tama si Juday. Ako may kasalanan ng lahat. Ako naghikayat kay Rambo na pasukin ang magulong mundong ito. Ako ang nagdala sa kanya sa kapahamakan. Kaya we have to do everything in our power to protect him. Yes, sir. Ako po bahala.